Let God arise and lift our hands, our voices raise, our lips proclaim. Mapagpalang araw mga ka-wisdom at welcome po sa episode 6 ng Heart of Wisdom. Ako po si Pastor Doc Jason de Guzman. Ako naman po si Pastora Dr. Kit de Guzman. At pakakasama niyo po kami dito sa FB Live tuwing alas 9 ng umaga, araw-araw, para po sa pagbabahaginan dito po sa Heart of Wisdom. Mga napapanahong discussions at maayos na pananaw ayon sa salita ng Diyos na pinagmumulan ng true wisdom. Kasi po, lagi kong sinasabi, meron pong dalawang uri ng wisdom. Ito yung worldly and godly wisdom. So sa pagkakataon po na ito, ang ating pong programa ay maghahatid po sa inyo ng tunay na wisdom mula po sa Word of God. Dahil ang Heart of Wisdom na programa po ay hango sa Psalm chapter 90 verse 12. Ang sabi po dyan, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Bago po natin simulan ang ating pag-uusapan, ang ating Heart of Wisdom sa umagang ito, nais ko pong i-greet ang mga taga-subaybay po natin dito sa ating Dumadami FB sila. Live. Yes. Salamat iba't po. ibang dako ng Pilipinas at pati sa ibang bansa. Ang aking kaibigan, Pastor Noel Paluay at Pastora Vilma, galing po sila sa Palawan. At ang ating mga brothers and sis sa pangunguna ng ating kapatid tika Gerald Tino, kay Vice Mayor Dr. Jun Tamayo. Wow, i-savor po yan. Savor, Society for the Advancement of Veterinary Education and CLSU Research. savor. At ganoon din sa mga brother and sis ko sa IMPACT, Integrated Movement for Progressive Action Towards Community Transformation. Kila Sister May at kay Sister Mayan Tercero. Salamat, Sister Mayan, sa iyong pinadalang binigay na Anointing oil from From Jerusalem. Jerusalem. Isang kapwa mananampalataya po natin siya. At thank you rin kay Sister Cecil, nagbibigay din siya niyan. Sister Cecil de la Cruz sa Hong Kong. Sister Mayan ay tiga Bulacan. At ganoon din po kay Pastor Danny De Leon. Aging nanonood po ito. At ganoon din po sa mga ACMA sa Aliaga. Hello for sa Christ. mga Aliaga, Akma. At ganoon din po sa mga tiga-HN, Ministerial Association. Magpagaling po kayo kay Pastor Judge Chapista Manalo. Marami pa po tayo pagkasama-samahan sa pagbabahaginan po In ng Jesus' salita name, ng Diyos. magaling na po kayo. Pagaling po kayo, Bishop, Judge. At ganoon din, tumawag kahapon kay si Bishop Warren Lopez, Insan, mula sa Gapan City. Good morning at ganoon din po sa inyong Mayor Emeng. Salamat po sa inyong pag-share ng blessing sa inyong mga kababayan. Salamat at ganoon din kay Sister Karen Cusio, Australia po yan. Australia. At sa mga ka-video call ko nung isang gabi, sila Cybels na DepEd Gaban, si Sister Sonora ng Cabiao, Aya ng San Isidro, at si Aldi ng San Nicolas, at ganoon din si Sister Merly, magiging tiga Guam na siya or Hawaii. At ganoon din si Lolo Jerry, lolo na kasi siya. Nabati mo rin dati yan. Kapitan Hello Pepe po. at si Boss Armel Garcia, tiga Subic. Baka ikaw, may babatid ka, Doktora. Ayan. So, syempre po, ngayon po ay March 24. Happy birthday po sa aking daddy. Daddy Lito, happy birthday. Happy birthday sa aking Daddy Lito. Kaya nga ako ay father-in-law. magpapansit. Pero ipapadala ko kasi hindi talaga kami pwede magkita-kita. At ganun din, belated happy birthday kay Kuya Clyde. Kuya Clyde. March 22. Sa ating kaibigan, si Weng. Happy birthday Dr. po. Weng, happy Dr. birthday. Weng. Siya po ay umiikot pa rin sa lugar ng Batangas. Napakasipag na veterinary yan. Talagang nangihingi ng prayer kahit ang mga kaibigan natin na from Bimeg. Sa lugar po ng Bicol, sa lugar ng Quezon, ay ganyan din po. Sa akin pong pinsan sa Canada po, Ray Sarmiento, hello po sa iyo at sa yung buong sambahayan, ang Lakas Angkan Ministry,
Ang DZAS, si Memo ni Mami Bessie, hello po. 700 Club, si Sister Felici, and also our brother Alex and Judith Insay. Hello po sa inyong lahat. At ganoon din sa ating Solomon Force. Mamaya po ay babatiin po natin, babasahin natin yung ilang mga reactions ng ating mga viewers. Pero syempre, hello po. Higit sa lahat, sa ating pinakamamahal at masipag na gobernador, Governor Oyi, at Ma'am Cherry, at sa Jesus Army. Jesus Army, magandang umaga po sa ating lahat. At ganoon din, i-greet ko si Reverend Cardinal Felix Santua. Oo nga yan, mga taga-subaybay po natin. Sa inyong Mayor Alvarez at kay Vice Mayor Coronel. At ganoon din kay Konsehal, Pastor, King, Fred. Yeah? At ganoon din sa aking mga utol, kay Kuya Jay. Kay Kuya Jay, galing po itong aming inuman, si Mr. Right at si Mrs. Always Right. At sa may nakapansin na to si Dave. Hello, Dave. Kapihan po namin yan. Bigay po ng aking kuya. Di ba mga Mrs. mag-a-agree yan? Kay Kuya Jay at kanyang asawa, si Ate Chat at kanyang mga anak. Ganoon din kay Brother Jarek, kay Sister Jamie na nasa Cavite, at kay Don James. Oo, sipag. Aking bunsong kambal na kapatid. Tiga-Sapang po sila. At ganoon din po kay Maricel, kay Tipa, kay Arman, at sa aming mga pamangkin. Ganoon din, yung pinakamura na gas station sa Talavera. Siyempre. Ang JNR Gas Station. Beto dong! Patuloy mo yan. Baksak presyo ka uli para marami kang matulungan ng mga super. Talagang kailangan nila rin. Farmers. So, allowed talaga sila mag-open kasi kailangan naman din sila. Yes, open sila at salamat. Ganun din, yung mga remittance center, ang BDO, ang bangko, bukas kay Daricar, hello po, at ang Metrobank, sa Mavic. Ganon din ang Cebuana. Cebuana, sa ating harapan, nabayaran. Ganon din, yung aking hipag, na masipag na sa Barangay Hall. At Chu! Sister Chu. Pagbutihin mo. Salamat doon sa ID. At ganun din sa ating mga kapitbahay. Nakakalungkot po ang ating kapitbahay ay nadala sa ospital dahil dinugo. Terika, magpagaling ka. At ngayon, sabi nga natin, mahirap ma-ospital kasi totoong puno na ang ating mga ospital. Kaya ingatan po natin, mga ka-wisdom, yung ating katawan. Magpagaling. Magpahinga, wag magpagod. Pakinggan natin yung sinasabi ng ating katawan. Kasi panahon talaga na nandito tayo sa bahay, magpalakas tayo, magpalakasan po tayo. Ipapaabot ko na lang po yung aking tulong pinansyal para po sa inyo, Ate Lucy. At yun din po sa ating mga kaibigan at tiga-Tarlac. Bishop Saldi Gomez. Kay Reverend James Joaquin. Suki ako dyan At ito, talagang tiyak ang panalo na to sa COVID-19. Siyempre, manalo yan Pastor June! Manalo! At Pastora Edna. Alam mo, I love people in Tarlac. Talagang, I've been there so many times to share God's word. In women conferences, in prayer gatherings, and the power of God is evidently in the Grabe rin sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamumuna ng kanilang kabataan na pastor, poging-pogi, Pastor Jomel D. Talagang evangelist yan. At ganoon din sa ating mga pastor dito sa Likab. Salamat, Pastor Wilson, sa iyong ginagawa sa pagpapakain sa mga frontliners. Nakita ko yung kanilang ginagawa sa pagpamigay ng mga pagkain sa House of Prayer kasama ng kanilang mga kapatiran. At ganoon din sa ating Solomonians, yung ating SK chairman. Ngayon ay konsehal ng Likab, Up Rivera. Papamigay sila ng mga pagkain. Kaya sakto sakto sa inyong pag-uusapan natin ngayon. Yes, ganda. At tulad niyan, ito hanggang sa Bulacan, na-share na po tayo ng sukang paumbong galing po kay Vice Mayor Marisa Gonzales. Vice Mayor pala siya. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon na iniulit po namin. Welcome po ang mga positive, mga positibo. Huwag muna po mga bashers. Wala munang negatibo. Sapagkat ang gawain ito ay para sa Panginoon. Okay, so
Ang atin pong napag-usapan nung nakaraan ay patungkol sa Social distancing. Mahirap pero kailangan. Kaya nandito kami mga ka-wisdom para mabigyan namin kayo ng mga paalala at ganoon din ng mga karunungan galing sa Panginoon, galing sa salita ng Diyos. At ganoon din, mabigyan nyo rin kami ng mga feedback. Ano ba nangyayari sa inyong mga kinalalagyan o sa inyong mga tahanan? Kahit may social distancing, alam natin na napag-usapan natin noong nakaraan na hindi naman tayo nawawala sa presensya ng Diyos. Kasama natin ang Panginoon. At ngayon po, ang heart of wisdom natin today ay sharing is caring. At sabi po sa Tagalog, Ang pagbibigay ay pag-aalaga. wow. Kaya Ganda, katulad di ba? ng mga nabanggit mo kanina, ang dami-dami na palang mga kusang loob na nagpapaabot ng kanilang mga tulong. Kasi alam niyo po mga ka-wisdom, sa pagkakataon na ganito, tayo po ay nasa state of calamity. Sinasabi nga na lahat ng kaya mong gawin, lahat ng kaya mong itulong, ang pagsunod ay pagtulong din. So isa-isahin natin. Kung sasabihin mo na lahat tayo nangangailangan, sino ang tutulong? Wala naman akong maibibigay, paano ako magbibigay? So, Yes. yun yung mga magiging tanong ngayon eh. Yes, Diba? Doktora. Tama nga yung ating pag-uusapan ngayon na ang pagbibigay ay ito ay pag-aalaga doon sa mga tao na nangangailangan. Kaya nga ngayon, saludo po kami sa gobyerno na mga local government officials, ang aming mayor, na aming mga barangay captains, ang aming mga konsehal, na nagagampanan nila yung kanilang tungkulin sa pagbibigay oras sa kanilang mga nasasakupan. Sharing is caring means that if you share with that person, you actually care for that person. So, ibig sabihin, kaya ka pala nag-share because you care. Yun. So, yun ang ibig sabihin nun. Kaya ka nagbibigay kasi mahal mo yung tao. Kasi ayaw mo siyang mapariwara. Ayaw mo siyang mahirapan. Magutom, ayaw mo siyang mag-isip ng halimbawa gumawa yan, ng masama. pagkain. Sige, pagkain. ayan. For example, pagkain, di ba? Ayaw mo magutom. Tayo nag-share ng pagkain sa ibang tao kasi ayaw natin na yung mga tao o mga pamilya ay magutom sa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya ang mga barangay ngayon ay dinadala yung mga tulong na mga pagkain sa loob ng mga tahanan. Iniiwasan na yung ginagawa yung social distancing, ayaw na pagkaguluhan. Nagkakaroon ng sistema. At yung pagbibigay na ito ay pag-aalaga sa Tama. kanyang mga nasasakupan. Kaya kung hindi ka mag-share, mga ka-wisdom, ibig sabihin, hindi ka maalaga. Di ba? Yun lang ang ibig sabihin, kabaligtaran. Oo. Wala kang pake. Mahirap talaga magbigay. Pero sabi ng salita ng Diyos, it is more blessed Tama. to give Than to receive. than to receive. Napakapalad mo, ka-wisdom, kung ikaw yung nag-share at hindi ikaw yung binibigyan. Mapalad, di ba? Mapalad ang nagbibigay. Hindi sinabi ng salita ng Diyos na madali magbigay. Pero ngayon, napapadali ito sapagkat ibig sabihin, gaalaga ka kapag ikaw ay nag-share o nagbibigay. Oo, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang uri ng pag-share. Ito ba ay material lamang o may mga bagay din ba tayong ma-share? Ang isang napakaganda pong halimbawa ay ang binigay na halimbawa ng ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus cares for us so much that He gave His life for us. Yun. Kung mahal tayo ng Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. At yung buhay na yon ay nag-iisa at nag-iisang bugtong na anak ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sino ba naman tayo para bigyan? Wala nga nang hingi sa Kanya. Pero ito'y kusang loob sapagkat mahal na mahal niya tayo. Yung pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. Kaya nga sabi, cast your cares upon the Lord for He cares for you. Yes. So, ibato natin, ibigay natin lahat ng takot natin sa Panginoon. Yes. Kasi siya ay may pakialam sa atin. Nagmamalasakit Yan. sa atin. Yan, maganda yun. Nag-aalaga sa atin. Yun, may malasakit, may alaga ang Diyos. Tayo ay mga tupa sa kanyang pastulan. Kung ikaw ba naman pastor, di ba, meron kang tupahan dun sa gilid. Meron ako. Talagang literal na nag-aalaga ako. Tupa. Oo. Yun bang mga yun, kaya mo bang tiisin na magutom at mauhaw? Yes, ngayon, sa panahon ng dry season, talagang sinasakatihan namin siya. At binibigyan ng sapat na feeds para sila ay mabigyan ng tamang nutrisyon. So, hindi mo hahayaan na magutom
At mauhaw itong mga tupang ito. Yes, nag-i-invest ang owner, kako, sa tupa na inaalagaan ko sapagkat yun na dapat. Yeah, kasi kapag din ko ginawa yun, sila yung mamamayat at maaari silang mamatay. Oo, yan ang sinasabi natin. The Lord cares for us so much. Bakit pa tayo matatakot? Bakit pa natin sasabihin na wala naman akong maibabahagi, wala naman akong ambag? Meron nga sumikat ngayon Yung mga kabataan kasi, masyado daw ang bato sa gobyerno. So, merong sumikat na nagsabi, masyado kang rant. Ano may tawag nila doon? Marami kang clamor. Ano ba ang ambag mo? No? So, nakakatuwa, may isang grupo ng kabataan 20 pesos. na naglagay sila ng mga relief. Yes. At natumulong sila. So, na-convict. May conviction ang bawat At isa. ganyan talaga ang mga millennials, di ba? Ibang innovations nila. Magagaling. Nakita ko yung mga nagdadala ng mga pagkain, ng mga food, mga millennials. At malakas ang Mga katawan. millennials. So, malakas ang katawan nila. Hindi mo maasahan yun sa mga senior citizens kasi mahirap. At bawal nga lumabas Saka ngayon. mainit ngayon, ha? Bawal. Summer na. Bawal ngang magkikilos ngayon. The Lord shared His life for us when He came to earth, no? Hallelujah. Hindi Napakaganda. hindi yung ayaw ko diyan marumi. Si Lord Jesus, because He cares for us, He shared His life. Siya na mismo yung nagsabi na, I will come to earth, no? Sabi ng Ama, okay, bababa, pupunta dyan sa inyo ang aking anak kasi I care for you. I love you. So, in this trying time, You know, nandun siya sa langit, kasama niya ang ating Diyos, di ba? Pero, sakripisyo yun. Pinili niya. that's the highest sacrifice. Yes, pinili niya na pagkaloob ang kanyang buhay para sa atin. He came on earth to share His life. So, tayo pong lahat ay tumanggap din naman ng pag-aalaga mula sa ibang tao. Okay, Yes, sino yung mga tama. nag-alaga sa'yo? Siyempre, tatay ko, Nung nanay bata ko. ka. di Paano ba? ka inaalagaan? Ay, talagang pinagluluto niya ako. Siyempre, nung baby ako, ang daddy ko noon, bona. Tapos, nung lumaki ko, sabi ng nanay ko, Mamahalin ba yung bona nung araw? ay, pangmasa yun, alam mo naman. Tapos, alpine, yan, mga alpine. Wala na yata ngayon yan. Mga, Milkmaid. Milkmaid, yan. Tapos, natatandaan ko, yung yung sabaw, yung mainit na sabaw ng sinaing, talagang nilalagyan ng asukal para pampalakas booster yan energizer kasi mataas ang carbohydrates. Oo, kaya mga ka-wisdom, alalahanin mo nga, sino ba yung mga nag-alaga sa'yo dati? Alam ko napakalaki ng contribution itong mga nag-alaga. Sabi nga, ang mga nanay, ako kasi nanay di ba? Ang mga nanay, kakalimutan niya muna yung sarili niya para alagaan yung kanyang mga anak. Imagine mo, Pastor, siyam na buwan, nandyan, iba pa yung paglilihi, ang sakit sa sikmura, di ba mga mami, ang sakit sa tiyan, naglilihi ka. Yes, pagbubuntis, di ba? Ang hirap magbuntis. And then pagkatapos nun, puyat na, mga anak na. Yung ni Freddy Aguilar, yung kanta, yung anak ng isilang ka sa mundong ang ganda ng boses mo talaga. Mag-recording ka na kaya. Naging tuwa ka ng magulang mo. Ayan. Ano kasunod na? Isulat, ite-text ko na lang. Yan, pinay sa YouTube yan. Yung ay, napakaganda. Yung thought nung gustong ipawatig ni Freddy Aguilar. At yan ay naisalin sa iba't ibang mga wika. Yung kantang anak. Oo, kaya nga wala tayong karapatan na sabihin na, ay, wala naman nag-alaga sa akin, kaya paano rin ako nag-aalaga. Pero wag din natin i-discount na may mga tao rin talaga na lumaki sila na walang magulang. Mahirap. Lumaki sa lolo. Kaya ako, di ba, marami tayong mga ampon. Kasi ayaw natin na masira yung pamilya or dumating yung punto na sila yung mapariwara. Kaya si Ernest si Brother Ernest, si Pastor Dr. Ernest Almozara, meron silang bahay ampunan. Kasi sila yung ito yung mga anak, yung mga bata na walang mga magulang at sila yung nag-aalaga through social worker. At sino pa? Yung aking kapatid, inalagaan ako ng aking kuya. Kaya pasalamat ako sa aking maganda kuya. Yung pelikula, yung Jay. Onward. Panoorin niyo pa yun. Onward. Ganda nun. Sibling yung kuya niya ang nag-alaga sa kanya. Kasi ang uso ngayon, yung sibling rivalry. Diba? Rivalry. Ayan. Rivalry. Kamusta yan? Pero yung honors, diba? Kinurek. Yung nakita
nung Nakababata. bunso, na eto pala ang kanyang kuya. Ako rin natatandaan ko ang ate ko noon, taga-pamalengke, taga-luto, taga-budget, taga-ayos ng bahay namin. Kasi my mom is a very busy woman that time. At ngayon naman, nabavalue ko naman, napapahalagahan ko naman, na kaya pala siya busy noon kasi kailangan niya talaga to work for us. So, mga ka-wisdom... Namit ko nga, Doktora, yung sa aking pagpunta sa paghahayag ng salita ng Diyos. Napuntahan, alam niyo po, mga ka-wisdom, yung may napuntahan po ang bahay, yaya niya nung bata. Oo, nung baby ako. At tuwan-tuwa po siya. At pagkatapos nun, umikot ako dun sa lugar na yon, at ako po personally, I shared her the gospel. Wow, at tumanggap praise siya the Lord. sa Lord. Yes. Isa yan sa mga video na nandoon po sa channel. Sino pa? Mga lagalaga sa atin. Siyempre, yung ating pangalawang tahanan, yung ating mga paralan. Yung ating mga guro. teachers. Mga guro. Alam mo ba yung mga pangalan ng yung guro nung elementary ka? Ako, alam ko. Susulat ko muna. Mrs. Di Mapili, salamat po. Mrs. Eduardo sa pamilya po niya. Salamat po. Mrs. Santos sa kanyang pamilya. Salamat po. Tapos, Santos, uli grateful ko. Siya yung nag-encourage sa akin. Tinamad akong mag-aral. Pero siya yung nag-encourage sa akin. Akala ko ang nag-encourage sa'yo, yung palo ni mama. Yun. Hinatid ako ng palo kasi tinamad akong mag-aral. Nung grade 4 ako. Yun ang gusto ng kaway, sirain. Hindi ako makapagtapos. Pero dahil doon sa aking guro. Wala na. Salamat po sa pamilya niya. Kaya totoo Mrs. Fe Santos. Oo. Kaya totoo, kung in absensya si magulang, may lolo't lola. 'Di ba? Kung walang kapatid at medyo sabihin mong hindi ka inalagaan, walang nag-alaga sa'yo, walang nag-aruga sa'yo, may guro, 'di ba? At ngayon po, eto yung mga talaga namang sharing is caring, mga nag-aalaga sa atin ngayon. Ang mga doktor. Yan. May mga Sila ngayon na tinatawag na sa napapanahong bayani. Doctors and nurses and health workers. Health workers. Maraming salamat Maraming salamat po. Ang kalakasan ay sumainyo. Ang kabutihan ng biyaya ng Diyos araw-araw ay sumainyo. Pagpatuloy nyo po ang inyong gampanin. Marami pong nananalangin sa inyo. They share their lives because they care for the nation and they care for every one of us. Sino pa? Ano pa ang mga nag-aalaga sa atin? Mga pastor. Mga pastor, yung mga leader ng simbahan. Pastora. Yung mga leader ng simbahan ninyo. Leaders, yes. Kung saan man kayo nabibilang na denomination. Pare, ministro. Kung sino man yung mga nag-aalaga sa inyo yan, they care for you. Yes. Not because of anything else. Kung hindi, ma-appreciate din natin na nasi-share nila yung buhay nila sa atin, nabibigay nila yung panahon, kahit walang kapalit. Na yun kasi yun, pastor Ako sa tingin ko, ito yung gitna nito. Sharing is caring kahit walang kapalit. Yun ang mahalaga naman talaga Wala kang ibang motibo sa pagtulong o sa pag-aalaga. Marami kasing nag-aalaga, may motibo siya, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, yung wala kang ibang interest. Ang gusto ni Lord, pag gumawa tayo, kalimutan na natin, pero siya hindi niya nakalimutan. Kasi gano'n, diba, mga politiko, di ba? May reward. Kapag tumulong sila, nadidiscredit dahil doon sa politics. Pero yung puso ng mga politiko ito, talagang gusto nilang makatulong Yes, wag po nating husgahan. Gusto nilang mag-alaga, diba? Gusto nilang hindi tayo magutom, di ba? Kaya sa imbis na na didiscredit yung patulong, kaya mga politicians ang sambahayan ng Kristiyano ay nananalangin sa inyo. Tama. Sapagkat itinalaga kayo ng Panginoon diyan. Hindi kayo aksidente na nahalal, kundi si Lord ang naglagay sa inyo diyan, kaya sumainyo ang karunungan ng Panginoon. At syempre, hindi ma-discredit ang mga pag-aalaga at pag-aaruga din at pagbibigay ng buhay at oras kahit na masakit na ang rayuma, si Lolo at Lola. Amen. Marami niyan, yung mga apo. Yes. Mga apo nila ang inaalagaan Yan ang nila. na-miss ko sa aking Lolo Ipe. Maaga siyang kinuha ng Panginoon. Siya nag-alaga sa amin nung kami bata. Siya nagsusupply sa amin ng liwayway. At yung banawag. Diba, kapag nagre-request yung aking teacher na si Pe Santos ng papel na makapal, sa Lolo Ipe ako nanghihingi.
siya yung aking tagapagtanggol. Pinalo ako ng nanay ko dahil napakawalan ko yung dalag na... Nagmukha kang pulubi sa palo. Buti nga wala pang ano. Malaking dalag eh. Wala pang child abuse. Hapulan namin yun. Nakawala. Pero sayang nga, hindi ako personally nakapagpasalamat sa aking lolo Ipe. Lolo. So, ang sarap ang sarap na maalagaan natin, makapag-alaga tayo, at ma-appreciate din po natin yung mga nag-alaga po sa atin. Mga ka-wisdom, baka nakakalimutan natin silang alalahanin. Huwag po natin silang kalimutan. Kahit sa panahon na to, napakarami nating oras, isama naman po natin sila sa ating mga panalangin. Ganun din, tawagan, i-text, di ba? At i-video call and chat. Huwag po natin silang kalilimutan. We have no excuse not to care by sharing from our own capacity. So, ibig sabihin, dahil tumanggap tayo ng pag-aalaga, napag-usapan natin, napagkwentuhan natin, wala na po tayong dahilan para hindi naman tayo ngayon mag-share to show we care sa pamamagitan po ng kapasidad na meron tayo. Yes, kung ano yung itinanim sa'yo, yun na dapat na makita na ani sa'yo. Kung ikaw ay tinimnan ng pag-aalaga, dapat makita rin yung bunga ng pag-aalaga mo sa ibang tao. Yeah. Cycle yan at hindi yan hihinto. Mahalaga na may inalaga sapagkat yun naman talaga umasa tayo kapag naalagaan, lalago, at mamumunga. Yun ang naman ang pattern ng mundo. In our own capacity, Pastor. Yes. So, hindi naman tayo dinidemand ng mundo, hindi tayo dinidemand ni Lord, o hindi tayo pine-pressure ni numan na ibigay yung wala sa atin. Sabi nga, we cannot give what we don't have. Yes. So, kung gaano po tayo ang kapasidad natin, doon wag ho tayong ma-pressure na gustong-gusto nating tumulong, pero hindi naman ho natin kaya. Maliit o malaking bagay, ito ho ay pag-share to show that we care. Do you know that sharing is not only limited to tangible things? Ang pagbabahagi, Pastor, ang pagtulong, ay hindi lamang yung mga bagay na nakikita, nahahawakan, hindi lang mga material na bagay. At ito rin, ang mga spiritual thoughts na mag-i-encourage, magbibigay ng motibasyon. Mga kagalakan. Kasi ngayon, malungkot, di ba? Kaya andito kami, mga kapag may mga tawanan, may mga pinagpala talaga sa mga joke o sa pagpapatawa, di ba? Kaya mahalaga yan na ma-share natin ito na wala sanang mga malisya. Mira kasi nagpapatawa yung mga may malisya or may nabubuli. Ayaw natin not to bully, be a body. Kaya ngayon yung mga ginagawa po natin ganito, ang programang ito ay isang sharing because we care for you, ka-wisdom. Kasi malaman mo lang na mayroon nananalangin para sa'yo, may nagmamahal para sa'yo, at naririnig mo ito, no? Kaya isi-share ko nga sa inyo, sabi po nung aking kaibigan nga, na si Abigail, no? Siya po ay isang nurse sa Glendale, California. Ang sabi po niya sa akin, this program gives me comfort and reminds me to pray more. Wow. O, di ba? Talagang... Hello, Sister Abby. Naku, mag-ingat ka, kapatid. Lagi ka namin ipinapanalangin. Sa Glendale, California po yan. Isa po siyang nurse. Nanghihingi po sila ng prayer nating lahat. So, hindi lamang tangible things, hindi lang yung mga bagay na nakikita natin, mga intangible din, gaya nga sinabi ni Pastor, mga spiritual thoughts. Ano pa? Yung mga karunungan natin. Yun. Mga kaalaman natin. Yes, yung mga binigay sa atin na karunungan ng Panginoon. Di ba? Mga informations, mga updates, mga technology na nagawa mo na naibigay na sa iyo yung info, yung paano gagawin. Kaya share the blessing. Share these learnings to others, di ba? Tiyak aani tayo din ng karunungan sa pag-share natin ng mga learnings sa buhay natin. Kaya kagaya ngayon, pinag-aaralan sa laboratorio at marami nagtutulong-tulong kung ano ba itong coronavirus na ito. Actually, this is a SARS-CoV-2. No? So, version 2 nung naunang SARS. At nahihirapan sila to make a vaccine. Kaya yung learnings nila, isinishare nila. And when they discovered, kapag na-discover na po already itong vaccination na to, alam natin na isi-share nila to because they care for us. They care for us. At kagaya nga ng isinshare ni Pastor kanina, yung mga experiences niya nung childhood. No? Malaking bagay na ma-share din itong mga experiences natin because we care. Na bakit? Ano ba yung mga matututunan nila sa experiences natin? Marami. Marami. At yung mga experiences na yan, di ba? Sabi nga, experience is the best
teacher. Actually, hindi naman best teacher. Ang Salita ng Diyos ng ang isang best teacher. is one of the best teacher. Yeah? Kaya mahalaga yan yung mga experiences natin sa buhay. Yung mga ups at mga downs. Oo. Yeah? Kaya nga sabi natin kahapon nung nag-uusap tayo hindi masasayang yung experience natin ngayon dito sa coronavirus. Ikukwento natin to, no? Pag maputi na yung buhok natin. Tama. Parte na ng storya ng buhay natin yan. Dati noon, nagtatago sila sa mga kuweba kasi may war, no? Pero ngayon, iba no? We are inside the comfort of our homes. Siyempre, hindi natin kalilimutan yung mga nasa tahanan din nila, pero may mga kakulangan. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Kung ano man po ang inyong mga nais ipaabot sa ating pamahalaan, maaari nyo rin po kaming i-message para matulungan po namin kayo na maipaabot naman po ang ating mga hinaing. Ngayon, Doktora, maraming mga tao na nagbibigay na kanilang buhay. Yes. Yeah, para lang sa ibang tao. Tulad ng mga doktor. Yeah. Okay. So, sharing is caring for these doctors. So, Yes. paano ba nila binibigay ang kanilang serbisyo ngayon? Siyempre, yung kanilang natutunan sa eskwelahan, yung kanilang pag-aaral sa sakit, yung mga pag-aalaga ng tama sa mga hindi lamang coronavirus, even yung mga iba pang mga sakit na nasa loob ng ospital ngayon. Hindi lang naman kasi coronavirus yung sakit, di ba? Marami. At yun ang yun ang affected din yung mga kawawa din yun yung mga kababayan natin na nasa ospital na wala namang coronavirus. Kaya pasalamat po tayo sa mga unselfishly sharing their time, their lives, their profession, ang mga doktor, at syempre, ang kasama nila, ang mga nurse po dyan. Alam niyo po ba, isa sa pinaka-hinahangaan kong mga professional ay ang mga nurses. Ang gagaling mag-alaga niya. Dami ko pong nakilala ang mga nurses at ang gagaling nilang makinig sa utos. Yeah? Ginagamit nila Nurse yung kanilang Tin, hello. tenga para sumunod. Kasi kung hindi nila gagamitin yung kanilang tenga at di susundin yung utos ng doktor, magkakamali, di ba? Kaya salamat po sa inyong talento at sa inyong skills, mga nurses, at kasama din po namin kayo sa aming mga panalangin. Okay, ito din ang mga nagsishare ng kanilang buhay ngayon because they care, ang mga government leaders po natin. Ang mga nagtatrabaho natin sa gobyerno. Mula sa presidente hanggang dun sa mga kapitan, barangay tanod, DHW, hanggang sa baba. Talagang sila yung buhay ngayon Sila ngayon yung may access para sa resources at ang mga mamamayan ay mga kababayan ay mabigyan po ng tulong sa kanilang mga tahanan. At nako, napilitan din pumasok itong ating Congress. Special session nila. Para magkaroon po ng emergency Salamat po power. sa mga congressman. Ang ating Pangulo. Congresswoman. Special power ang ating... Ganun din sa senador. Para naman na magkaroon ng emergency power ang ating Pangulo at magamit itong mga budget na to dahil sa kumakalat at napangangailangan pa rin. May mga savings naman kasi talaga ang gobyerno. At yung mga savings na yon ay magamit, hindi bumalik siya sa treasury, kundi magamit ng mabilis sa mga nangangailangan. At yun sana, wala sanang COVID. Wala sanang COVID-19. Hindi lang daw COVID-19, COVID-19. Wala Meron pa, sanang kupad. Panalangin namin yan. Wala pong kupit, walang kupad, kundi itaboy lang natin ito. Naku, may nakita akong statistics No, dahil sa home quarantine na accident, 0. Wow. Yo, galing. Ako, ano pa? Crime. Bumaba yung crime, 0. Oh, galing. Naku, pero, salamat sa mga PNP. Pero, husband and wives fights 68,235. Away ng mga mag-asawa. Kasi nasa loob sila ng tahanan. Siguro baka bingi na daw yung mga lalaki. Baka pwedeng dagdagan natin away bate.
Nag-aaway bate. Sila na rin yung mga justices. Kala mo seryoso, di ba? Sila na rin yung mga justice, sila na yung mga judge kasi mag-aaway tapos magpapatay sa mag-aaway na. Kaya joke po yan. Yes. Kaya hello po sa mga Mr. at Mrs. na talagang nag-enjoy sa bawat isa. Mga ka-wisdom, sino pa ba itong mga selflessly sharing and caring Ito, for madalas us? ko nakikita sa mga checkpoints, mga pulis at mga militar. Yeah. Ginagampanan nila yung kanilang gampanin sa Kahit init ng mainit. araw, sa napakadelikado. Pero talagang tawag ng ano yun tungkulin Sinumpuan nilang tungkulin sa bansa. At Sila ikaw yung naman maglilingkod. ka-wisdom, di ba? Kung ikasabihin mo, ikaw naman ay hindi naka-uniforme, at ikaw naman ay pribadong individual, hindi ba't ang iyong pagsunod ay pag-share na rin ng buhay mo? yun. It's just show that you care about everybody, na mayroon kang pake, may Yes. ambag ka sa lipunan, hindi ka susuway dito sa mga checkpoints, sa mga police and military, sa pagkakataong ito na kailangan po natin. Saka mga ka-wisdom, ibigay po natin sa kanila yung tamang respeto, paggalang sa mga naka-uniforming mga pulis at mga sundalo. Napakaganda po niyan na ipagkaloob natin sa kanila yung respeto. Sir, ma'am, po at opo, maging malumanay, maging magalang, di ba? Kung ano yung hihingi nila, ipakita, huwag nang mga tuwiran. Makipag-away. Huwag makipag-away. Kasi maraming ganyan, ay, karapatan. Yes, ginagalang po. Hindi naman nawala yun. Yes, hindi po nawala. Ginagalang Hindi nawala po yun. ng mga sundalo, ng mga pulis dito sa Enhanced Community Quarantine. natin ang mga karapatan natin. Kaya, suklian po natin ng pagrespeto sa mga naka-uniforme. Mahirap po yung kanilang ginagawa. Mahirap po kanilang ginagawa. At salamat din sa mga nagbibigay ng mga pagkain sa Ay, kanila. nakita ko. Kasi sakripisyo yun. May Jollibee pa. Yes. Na nandoon sa istasyon nila. May mga prutas, may mga inumin. At napakaganda na sa panahon na to, nakakalakas ng loob. Yes, at marami rin ang nakitang live, FB live na talaga dinadala nila. Yung, si Pastor Wilson nga, pinagluluto pa niya yung mga Salamat po. checkpoints, yung mga kapulisan doon sa malapit sa kanilang church. Kaya, Tama po yan. saludo po ako sa Sharing inyong is ginagawa. caring, sabi ng John 15:13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Napakaganda po ng Sabi ng sinasabi po Tagalog. ng 1 chapter 15 verse 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kaya yung mga nabanggit natin, di ba? Hindi lang basta ambag ito, pastor Talagang they share in the midst of danger. Yes, sakripisyo. And even yung kanilang pamilya ay nagsasacrifice, di ba? Nagsasacrifice sila dahil malayo. Sa business sila yung nasa tahanan. Ngayon, nasa field sila. Di ba? Sa sakripisyo ang kanilang asawa, kanilang mga anak. At ganoon din, yung sakripisyo na yung baka mahawa o baka dapuan ng sakit. Di ba? Kaya, sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon, ang kalakasan ng Diyos ay sumayin niyo. Just like Jesus who shared his life because he really cares for us. So, ang tunay pong nagbigay ng buhay para sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka sa iyong mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan, sa ating lahat ng kasalanan. Okay, so sabi nga po natin, sharing is caring. Kaya pakinggan po ninyo ang awit na handog po namin sa inyo. Narito po ang aming share na awit mula po sa aming Let God Arise Praise and Worship album, ang awit na Inibig Mong Lubos. Ito po ay aking sariling likha, composition, at ito po ay arranged by our maestro Arnel Depano. Ang album po na ito, may kasama na rin po siyang -1, but this time, ay hayaan po natin na i-share po namin sa inyo through our acoustic version. Buhay ko'y
sa karumihan, pinawi ang karamdaman. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli ang iyong buhay, ang tumubos. Ako'y nilinis, pinatawad ang lahat ng kamalian. Kanyang kalawak ang pagmamahal. Jesus, ako'y nilingap mo. On sa krus, ikaw ay pinako. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Hindi mo iiwan kailanpaman. Ika'y handog sa kasalanan. Pagsamba ko'y iaalay. Ako'y inibig mong lubos, tinanggap muli. Kaligtasan ay natamo sa iyong pag-ibig. Kapighatian at hirap ay iyong pinasan. Kanyang kalawak ang pagmamahal. Binuhat mo ang sala ko, ika'y hinamat, itinakwil. Tinanggap ang dalamhati, sa iyong latay ako ay gumaling. Ako'y inibig mo lubos, tinanggap muli. Kaligtasan ay natamo sa iyong pag-ibig. Kapighatian at hirap ay iyong pinasan. Sa diyang ganyan malawak ang iyong pagmamahal. Salamat, Doktora, sa iyong napakagandang pag-awit at marami nabe-bless sa iyong tinig. Yan ay pagpapakita din ng pag-share ng iyong talento. Yes. At sa pamamagitan ng pag-awit ng makalangit ay maraming nabe-bless at ang biyaya ng Diyos ay nararanasan ng maraming tao. We share because we care. Yes. yun Sabi ang- nga, Yes, sabi nga tama. natin kanina, hindi lamang mga tangible things, pati mga intangible things. So, ano ibig sabihin na to? Base dun sa kapasidad na meron ka. Ano pa ba kasi yung mga bagay na pwede po nating i-share habang nandyan po tayo at nandito tayo? Kung hindi ka naman gaanong kayaman, hindi ka na ba qualified dito? Sa totoo lang po, you can share your time. Yes, yung tulad niya, pananalangin, your prayer time ay mas pahabain mo pa para maisama sa pananalangin yung mga taong kahit di mo siya kakilala, pero sa biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu magsasabi sa iyo kung paano mo siya may papanalangin at paano mo hihingi sa pangalan ni Jesus yung kanyang pangailangan. Parang itong last week of March ay gagawin National
prayer week. Prayer Oo, day. parang ganon ng ating bansa. Kaya makiisa po tayo dyan, ano? Pwede mo rin i-share yung iyong tainga para makinig. Kaya Yes. salamat po sa mga nakikinig at Kaya- sumusubaybay dito sa Heart of Wisdom. Kaya nilikha yung ating tenga dalawa para 2 beses ka na makinig. Marami kasi tao gusto magsalita. Yeah. Kaya makinig tayo doon sa mga messages ng mga pastor na live. Yeah? Makinig tayo doon sa mga tao na nangangailangan na i-share naman niya yung kanyang mga kapighatian o yung mga kanyang naranasan o mga problema. At hindi mo magagawa yan kung hindi mo gagamitin yung puso mo. Kaya gamitin din natin. Sa pakikinig, dapat ginagamit yung puso para maunawaan yung kanyang pangangailangan. Yes, we can share our heart to understand people. Kasi sa pagkakataon na ito, although sige, sabihin natin may mga pasaway sa kalye, ang lagi nating sinasabi dito, maybe they have their own reasons for at of this moment. Pero darating din yung panahon at pagkakataon, tiyagain lang natin silang ipanalangin, tiyagain nating intindihin itong mga taong mahirap intindihin, at darating din po yung panahon at pagkakataon na mauunawaan din nila ano ang tama. Pati yung mga kasama natin sa bahay, itong mga kaibigan natin, no? Ito yun pag-share mo to understand. Sabi nga, yung number 9, di ba? Ako, tingin ko dito 9. Pag dyan, ano tingin 6 ang tingin ko dyan. Aha. Depende sa taong Depende tinitingin, sa point of view. Point of view. Kung saan ka nakatingin, nakaposisyon. So, lahat po ng tao ay may katwiran. Sabi nga kung ang lahat ng tao ay magkakaunawaan, siguro wala nang laman ang mga korte. Yes. Nang nagtatalo-talo pa't naghahabdahan. Hindi naman pinagbabawalan, hindi naman masamang mga atwiran. Pero para lang maayos, 'di ba, sa mag-asawa, para wala nang problema. Ay wala akong wag niyo na hong anuhin si kapitan na magpapakapitan pa, magpapabarangay. Yeah, maayos na, yeah. Sabi nga doon sa twinning nung Jessica Soho. Yung lagi silang terno. Ayaw niya magterno. Ano sabi ng asawa, lalaki? Sabi niya para wala nang problema. Sumayag na rin. Pumayag na rin ako isotso. Medyo mo, nakabulaklakan. Guys, yung gayahin natin. Hindi na nakatiran. Walang away, walang problema. Bababa yung statistic nyo sa away. Ay, Kuya Rene, Gelay, ayan, di ba? Girly! Yan ang natin, yan ang katwiran. Away, Joseph, Alvin and Wayne, Mars and Remy. kung mahal mo ang buhay mo, sumunod ka. Ate Cla, Doc Ronnie, Ate Molet, Doc Arnold. So, yan po ay mga members na mga bagsik sa pamumuna ni Bishop Leo Alconga at Tita Elsie Alconga. Ayan, saka na natin sabihin ano yung bagsik. Talagang ito yung mga matitikas sa mga kalakihan, no? Kaya nakakatuhan ho namin palagi yung ikwento at naibahagi namin sa inyo. Nagganyan ho kami kasasaya ng mga magkakaibigan. When we share our time, we share our heart to understand, we share our time to pray for other people. Ano pa yung mga pwede nating i-share? Siyempre pwede nating i-share yung mga kakayanan, mga talento natin. Yes, yung ating talento sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pagluluto, yan, sa technology, di ba? Sa mga millennials, magaling yan sa Facebook, di ba? Share, subscribe. Tapos, i-like natin para kumalat yung mabuting balita. Kumalat tong Heart of Wisdom. Yes. Marami kasi nakikita, sinishare, nila-like, yung mga bagay na hindi naman maganda. At kadalasan fake news, di ba? Oo. Ito, dito tayo sa totoong news, true news. Ito ang i-share natin, di ba? Ito ang i-like natin. Dito tayo mag-subscribe sa mga ganitong programa. At sa mga programa ng mga pastor ninyo. Yes. Yung mga online services ninyo, tangkilikin natin Tangkilikin yan. natin yan. Anumang pananampalataya, tangkilikin natin yan. Huwag yung mga fake news na wala namang basihan. Kaya ako natutuwa ako dun sa mga sambahayan natin dito, no? Bahay-sambahan nila ay yung kanilang tahanan talaga. Yes. So, naka-tune in sila at isa lang yung naka-tune in pero buong sambahayan nila nanonood na. Daming nanonood. Nagagamit yung technology. Kaya maraming salamat doon sa mga nauna dito Sila, yung mga tele-evangelists, di ba? Sila Billy Graham. Sila talaga Billy yan. Graham, 700 Club. Nung bata ako, napapanood ko yung Jesus is Lord. Si Brother Eddie. At kumusta na po kayo? Yung namayapang asawa niya, di ba? Nakikita ko yun, Jesus is Lord, dito sa Child 13. At yun, sila, yung mga nauna sa mga
sa TV. Yeah? Kaya maraming salamat at napangunahan nila ito at ngayon kumakalat yung pagpapahayag ng salita nila sa pamamagitan po ng social media. Okay, sharing is caring. Ano pa ba yung mga pwede nating i-share? Siyempre, pwede nating i-share. Huwag nating kalimutan yung mga material blessings natin. Praise the Lord. Yan. Bigas. Bigas. At bigas. At bigas. Kung may asin, pwede na. Asin. Itlog. Itlog. Ang ating governor Gulay. Oyo po, ang alam ko, magpapamigay ng Yes, mga bigas. sa lalong madaling panahon, ang ating pamahalang panlalawigan, sa panguna ng ating governor, ay balita ko nasa mga 300,000 kilos. At nakita ko Para meron sa na din mga silang, mahirap. meron na silang mga sprayer na disinfectant na ipapang-spray din dito sa At atin. siyempre, samahan natin yun ng panalangin para maipamigay yan sa mga tao nangangailangan, sa mga pamilya na nangangailangan. Sapagkat mahalaga yan, timing na timing ngayon yan. Wala po munang politika sa panahon ngayon. Ang Huwag niyo lahat isipin po yun. ng ginagawa ng mga tagapamahala ngayon ay para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. So, share your material blessings. So, kung ano po, kung paano tayo makapag-aambag, marami pong kaparaanan ngayon. Pero hindi ho muna po pwede na tayo yung lalabas para ipagkaloob at magpakalat-kalat pa tayo sa kalye. No man is an island di ba? Sabi nga, no man is hindi ka pwedeng mabuhay na ikaw lang mag-isa. Kaya Tutulong kailangan tayo. ng tulong. Walang bayan ang mabubuhay na siya lang. Kaya kailangan ng tulong ng bawat isa, di ba? Kaya nga yung Cabanatuan City dati, di ba? Gusto niyang humiwalay sa ating lalawigan. Ya? Pero hindi kalooban ng Diyos. Kasi kailangan pa rin ng tulong ng bawat bayan. Ito, bayan namin, Quezon, kailangan ng tulong ng panlalawigan para sa mga kababayan natin. Ya? Kailangan din ng panlalawigan ng tulong ng nasyonal na para maipagkaloob ang lahat ng ito para sa kapakanan ng mga nasasakupan. Kaya nawa yung mga biyayang ito ay makarating sa ating mga hapagkainan, sa ating mga tahanan. Kaya that's how we show we care when we share. Share your gifts, mga ka-wisdom. Kung ano man po yung gifts o kaloob na ibinigay sa iyo ni Lord, share po natin. Sabi po ng Romans 12:6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith or ministry. Let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. At sabi sa po ng Tagalog Tagalog, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. O ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. ay napakaganda. Ang napakaganda ng verse na yan. Ayon po sa verse na yan, ito yung mga bagay na pwede nating i-share to show that we care. Kung ang kaloob daw po natin ay pagsasalita at paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kaya dito po sa programa na to, eto po siguro, sabi nga nila, natutuwa sila sa atin, lumalakas sila. Kasi maybe the Lord binigyan kami ng gift para magsalita sa inyo, hindi lamang patungkol sa mga saloobin namin, kung hindi patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po, pag umupo na po kami dito sa upuan na ito at humarap sa camera, hindi na po galing sa amin yun Yun na po ay gabay ng Banal na Espiritu. At sa pamagitan ng programang ito, hindi po kami binabayaran dito. Ito ay libre. At We share this because we care. Yes. Yeah. Kaya po, ang salita ng Diyos ay walang bayad. Tama. We receive, freely you receive, sabi ni Lord Jesus, freely you give. Yes. At ito naman, Pastor, ay pagtatanim. Pagtatanim mo. Maging yung mga Bible At studies. nawa, gayon din. Kayo,
sa mga nakapanood ay may encourage din, di ba? Magkaroon din kayo ng ganitong klase ng programa para mas masaya, di ba? Mas maganda, ma-share at makarating. Oras-oras, di ba? Merong napapanood tayo. Alangan naman kasi, Pastor, lahat na lang ay magsasalita. Siyempre, may tagapakinig. Yes. Kaya nga, may mga gifts lamang na binigyan na tagapagsalita para may tagapakinig. Alangan naman yung katawan, puro bibig, di ba? Kaya nga may tenga. Kaya yung mga may gift po, pwede pa rin po kayo magpatuloy sa inyong Bible studies, patuloy pa rin kayo maging pastor, pero patuloy, katulad yun, di ba, meron tayong mga kaibigan sa Victory, meron silang 1-to-1. Oh, ganda. Salamat Tuloy-tuloy doon lang sa yan. kanilang Yung strategy. kaibigan mo sa CCF. Yes, meron silang programa din na Discipleship. Magaling sila dyan na pagdi-disciple. Tulad ng pinagmula nating Lakas church, Angkan. ang Lakas Angkan Ministry, di ba? Dahil sa ministry nila sa pagdi-disciple, na-disciple tayo at di naman nasayang yung kanilang investment sa atin at ito na po ang bunga ng kanilang pagdi-disciple. Kaya salamat po sa mga kuya at ate namin sa Lakas Angkan Ministry. Sa Muñoz, Nueva Ecija po yan sa CLSU. At ganoon din sa ating mga kapatid sa JAL, masisipag din yan. Yes, May Jesus mga is Lord. iba't iba rin na Church mga, worldwide. At sa lahat po ng mga iba't ibang churches dyan, no? Meron po kayong mga gift sa G12, pagsasalita yeah. Gamitin natin yan. Yung Baptist, Gamitin ngayon, natin yan. ginagamit sila sa kapulisan, yung Bless Our Cups, yung sa OPARA, Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs, di ba? Yan yung mga talento ng mga Baptist pastors at ganoon din mga Methodist pastors, di ba? Ang mga Presbyterian, napakagaling nilang manalangin. May kanya-kanya talagang calling ministry Pag sinyer natin yung gifts natin, sabi ng Bible, ayon sa sukat. Hindi po tayo kailangang mag-pretend. Hindi tayo dapat magkunwari na, ay, ang laki na, ang taas na, ng sukat ng pananampalataya ko. Hindi ho. Gaya ho kasi ito ng isang champion, ang ating champion, si Manny Pacquiao, di ba? Yes. Nakikita lang nila yan, ang galing, laging champion, may nakukuha niya. Inaabangan niya kapag sa ring na. Nakukuha niya yung belt, pero hindi ho natin alam ano ba ang kanyang experience bago siya maging champion doon. Yes, Patindi ang dumaan yung training training nito. niya. Dumaan ang sakripisyo ng kanyang asawa si Jinky, di ba? Yung kanyang nanay si Mami Tsaka yung Dionisia. hirap ng Hirap katawan niya. niya. Kaya yung kanyang trainer si Buboy. Yung kanyang coach si Frederos. Maraming tao nakapaligid sa kanya. Hindi lang basta siya lang yun. Pero yung hirap at sakripisyo, yung investment din niya, yung pag-aalaga din niya sa katawan niya. Kaya Na-share din niya sa atin yung Manny Pacquiao, Hello po. Pastor Manny Pacquiao. Sana po. na-share din niya yung Kamit din namin kayo. na-share din niya yung kanyang gift sa bansa Yes. at sa lahat sa atin. At kung makikita po natin, no, kailangan po talaga na tingnan natin ano ba yung sukat na po pwede nating i-share kung ano man yung gift na meron tayo. Sabi po ng pangalawang verse, sabi niya, kung paglilingkod ang kaloob, aba maglingkod ka. O kung nasa bahay ka, paano ka maglilingkod? Maglingkod tayo sa pamilya natin. Hindi tayo pwede maglingkod sa labas. kapitbahay natin. Bawal. Maglingkod tayo sa pamilya natin. At maglingkod sa kapwa sa pamamagitan po ng pagsunod sa Yes. gobyerno. Stay home. Stay home. Ito pa, sabi niya, magturo tayo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Pwede pa ba sila magturo ngayon, Pastor, sa panahon na Yes, ito? siyempre. Gamit ang text, gamit ang social media, gamit ang TV, USB, tapos ibigay mo sa kanila, di ba? Pwede tayo magturo ngayon ano magiging topic. Tawagan sila, video call sila, para maibigay natin yung mga talento natin sa pagtuturo upang turuan sila. Yeah, Masarap turuan po din natin, magturo. turuan natin mga anak natin, di ba? Turuan natin alagang aso. Kami marami kaming alagang aso dito. Turuan ng iba ng salita ng Diyos at syempre turuan ng ibang tao na Manalangin. pray. Ano pa? Pray. Sabi diyan, may kaloob ka bang magpalakas ng loob? Ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Ito yung ginagawa natin, Pastor. Yes, marami kasi Pinapalakas nanghihina. natin ang loob nila. Maraming nanghihina. Kaya mga kapatid, kunin mo yung cellphone mo. Yan. Unli call naman ang mga Global Smart. Tawagan mo yung nanay mo. Palakasin mo loob. Tawagan mo yung tatay mo. Palakasin Yan. mong loob. Ang mga kapatid mo. Palakasin mong loob. Mga lola't lolo mo. Sabihin mo, may parating na bigas. Di ba? Lalakas ang loob nila. Tama. Yeah. Marami kasing nanghihina eh. Sa totoo lang kasi kaloob pala yan. It's a gift to encourage people. Giftings yan eh. Ngayon kung alam mo naman na may gift ka pala,
na malakas ang loob mo, o di i-share mo, magpalakas ka ng loob ng ibang tao. Kaya pala, may mga tao na hindi talaga ganun kalakas yung loob niya. Kasi gift pala yan eh. Yes. Gift so, ang pagpapalakas ng loob o yung encourager. yung makakausap mo lang siya, lumalakas na yung loob mo. Yeah? Yung pumayag siya na, oy, may appointment ka, lumalakas na loob mo. Kaya narito po kami, ang gift ng programang ito ay para palakasin ang iyong loob, ka-wisdom. Kaya wag manghina ang iyong kalooban. Marami pong nananalangin sa iyo. May pag-asa tayo. We are prisoners of hope. Kaya nga sabi nung message ko nung nakaraan, rest in hope. Yan. Lakasan po natin ang loob natin. Magbigay po tayo ng balikat na masasandalan para sa iba. Sandalan. At tenga po na mapapakinggan, na marunong pong makinig. Ano pa, Pastor? Mga kaloob? Kung ang pagbibigay, ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Yeah. Ano ba yung buong po? Hindi lang kalahati. Hindi lang kalahati. Sharing is caring. Magbigay lalo ngayon ng sa maraming nangangailangan. Yeah? At share your time. Ipag-pray mo para ma-maximize mo yung lahat ng ito para sa mga taong nangangailangan. Ito pa, kung pamumuno ang iyong gift, mamuno ng buong sikap. Yes, Nako, sikap. hindi Hindi lahat- lang pala basta mamuno. So, mayroong standard. Buong sikap. So, Buong sisikapin, sikap. Mahirap kasing magmamuno. Hindi sikap sikap. Ay, nahanap sikap ngayon eh. So, sikap. Ibig sabihin, sisikapin mo na mataas yung standard. Pastor. Hindi kasi lahat tinawag na maging leader. Diba? Remember si David, diba? Tinawag siya ng Panginoon. Ayaw nga ng tatay niya eh. Hindi na maisip-isip ni Jesse na siya yung magiging Ayaw hari. tawagin eh, Diba? Ayaw tawagin. Hindi ito. Meron ka ba bang anak? Diba? Ay, nasa pastulan. Alam mo, kahit na hindi mo feel na leader ka, maaaring isang araw tumayo ka rin eh. Mula pagiging pastol, naging hari. From a shepherd boy to king. Yan ang Just pagkatawag like ni David, di ba? Inutusan siya ng Panginoon na itayo ang templo. Kaya buong sikap niya na ipinirepair. Hindi niya na itayo ang templo sapagkat yung anak niya ang nakapagtayo ng templo, si Solomon. Pero hindi matatayo ni Solomon yun kung hindi nagsikap si David na i-prepare niya yung lahat ng pangangailangan ng templong ito. Kaya bilang isang leader, nandiyan ka na, kapitan, mayor, governor, nandiyan ka presidente, nandiyan ka na, buong sikap. Nakakatawa po sa ating pamahalaan ngayon. Hanggang sakripisyo sila. Buong sikap silang namumuno. Kailangan natin ng excellence. Interagency task force talaga sa pangunan ni Nograles, Secretary Nograles. Yeah? Talagang buong sikap niyang pinamumunuan yung interagency task force ng coronavirus. Saan tayo kukuha ng standard? Siyempre po mga leaders, ang standard po natin palagi ay ang salita ng Diyos. Yeah. We can only share our lives, we can only share our time, we can only share yung ating leadership na hinahanap ng tao kung standard po natin ay Word of God. Ganun din, Pastor, sa mga leader ng simbahan, di ba? Yes, oo. Sa leader ng mga pamilya. I-career na natin, nandun na nga tayo, huwag na tayong lalamya-lamya, karirin na natin ito para ito sa kapakanan at siyempre sa pagsunod natin may gantimpalang inilaan ng Diyos para sa atin. Okay, kung pagkakawang gawa naman ang kaloob natin, gawin naman din natin to ng buong galak. Okay, so yung iba naman nagbibigay, napipilitan pa. Sabi nga, huwag ka na magbigay kung napipilitan. So kung may kaloob ka kasi ng sharing, is caring, masaya mong ginagawa ito. Ito yung pagsuporta. Yung pagtulong, di ba? Hindi naghihintay ng kapalit dahil yung marami kasing tao sumusunod dahil transactional. Yeah? Ang Biblia po, punong-puno ng salitang voluntarism. Yeah? Yung kusang loob, yung pagbibigay ng kailang oras para sa Panginoon. Ito naman talaga kailangan eh. Yung kusa, yung kusang loob na pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi natin, sharing is caring. Na-quote po natin kanina
na walang pag-ibig na hihigit pa, kundi ang pag-ibig na ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Praise Ang the atin Lord. pong Panginoong Hesus ay nagbigay ng buhay para po tayo patawarin sa ating mga Yes. kasalanan. Kaya po sa atin pong kinalalagyan ngayon, sa iyong lugar na yan, kung ikaw ay nanunood, naaabot ng tinig na ito, hinihiling ko na hanapin mo ang Panginoong Hesus. I-check mo yung puso mo. No? Kinilala ko na nga ba siya bilang Panginoon na tagapagligtas? Ako nga ba'y nakasisiguro sa aking kaligtasan na sa oras na mawala ka sa mundong ito, iwanan mo ang pisikal mong katawan, ikaw ba ay nakasisiguro sa walang hanggang buhay doon Praise sa the kalangitan, sa piling ng ating Diyos. Sa mga nanonood ngayon, gusto mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ito yung daan. Siya yung daan, siya yung buhay, siya yung katotohanan. Siya yung sagot sa lahat ng mga problema ng tao. Kaya kung gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, sumunod ka sa panalangin ito. Hariin mo itong personal na panalangin. Pumikit tayo, pumikit ka, at yumuko at sumunod ka sa panalangin ito. Bagitin mo ito. O Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Naniniwala ako na ikaw ay nabuhay na maguli at ngayon ay nasa kanan ng trono ng Panginoon. Salamat po, Jesus, sa pangalan mo. Amen. At kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ka-wisdom, nakasisiguro ka na anumang oras na ikaw ay umuwi sa Panginoon, ikaw ngayon ay anak ng Diyos at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen. Mayroon kang kasiguraduhan. Amen. Ayan. At sa susunod po na mga ka-wisdom, ay marami pa po tayong pag-uusapan. At alam ko, mas madami pa rin tayong babatiin. Kaya Yes. mag-comment lang po kayo sa baba. Kaya tutok lang ito sa FB Live ng Heart of Wisdom na lalo pa na mas dumami po yung manood sa programang ito. Okay, kaya mga ka-wisdom, muli po, samahan niyo po kami sa atin pong pananalangin. Manalangin po tayo sama-sama. Dulog po natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na manalangin personal sa inyo kinalalagyan. Banggitin niya sa pangalan ng Jesus. Lahat ng bagay susunod sa pangalan niya. Dalhin ng Panginoon ang lahat ng mga inihanda. Lahat ng inilaan ng Panginoon para sa atin, para sa bawat isa. Sa bayang ito, sa bansang Pilipinas, at sa lugar na inyong kinalalagyan. Sa pangalan ni Jesus, digin niyo po ang mga panalangin ito na binanggit ng aking mga kapatid sa iyong pangalan. Ipagkaloob mo ito, Panginoon. Ipagkaloob mo ito. Ang mga may karamdaman ay gagaling sa kanilang sakit. Ang mga naghihirap ay bibigyan niyo po ng kalunasan sa kanilang problema. Amen. Ilayo niyo po ang bawat isa sa gawa ng kaaway. Proteksyon ay sumaamin. Sa pangalan ni Jesus, masayang tahanan. Amen. Sa pangalan ni Jesus, ang kalooban mo masunod, Panginoon. Sa nangyayari ngayon sa buong mundo, ang coronavirus na lumalaganap. Pandemic. Lord, sa ngalan mo, ikaw ang maghari sa lahat ng dako. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ipakita mo na ikaw ay darating at kukuhanin ang iyong mga anak at dadalhin sa iyong piling. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ka-wisdom, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you. The Lord be generous to you and give you that shalom, peace. Kami God po ang bless inyong you. mga nakasama, Pastor and Dr. Akit de Guzman. Pastor Doc Jason de Guzman. Salamat po sa inyong pagtutok dito lang sa Heart of Wisdom. God bless you. God bless you.